Hello guys, nandito tayo ngayon sa Bacolod City para maki-join dito sa event na ginawa nilang Negros Loop. At ngayon, dadalhin na namin yung mga bikes namin dito kasi ang take-off is mamayang 5 AM. Kasama natin si Jet Li, si Mamiana at iba pang mga vloggers ng Gile. Pati yung may-ari ng Gile syempre nandito. Thanks. Gile ang major sponsor here. Kaya ang laki ng ano eh. Ladies and gentlemen, I would like to ayun oh, ina-announce kami. Thank you. Thank you ma'am. Salamat po. Grabe, ngayon pa lang ang dami ng tao, di ba? Welcome to Bacolod again. Ay, salamat po, salamat po. Ayun, ang ganda oh. Kadaming tao guys. I-tour ko kayo dito. Ang daming mga balloons oh. Siyempre, unang-una yung balloons ng ano. Punta ka dyan, yung cellphone mo, i-register mo para may map ka. Ah, okay. Every checkpoint picture na yan eh. Okay, so magre-register pala dito. Ayan, dito na yung araw kung kailan mag-i-start na. At ganito ang sitwasyon sa starting grid. So kami ang nasa first grid. Ito kaya pumapwesto kami dito sa unahan. Palayin up natin si Ma'am Jet Li. Grabe, ang dami sumali sa loop na ito. Madilim lang, hindi ko maipakita yun. Yung haba ng mga riders na nakapilang ngayon is hanggang doon. Napakaswerte natin dahil isa tayo sa mga nauuna dito. First time kong mararanasan sa isang loop or endurance na mauna sa grid. May kasamang sticker kapag maglo-loop tayo. So didikit ko na para recognize tayo sa kalsada bilang looper dito sa Negros. Ito si Senator JB. Naka-Africa Twin siya ngayon. Ayan, nag-rep na sila. Ay, ito pala si Jet Li. Thank you. Alright, let's go. Bakit nasa unahan ako? Di ko alam yung daan. Okay. Grabe, linis ng daan. May mga martial oh. Talagang yung starting ng endurance, yun ang pinakamasaya. Excited ka, malakas ka pa, hindi ka pa pagod eh. Ngayon, nauuna pa kami. Maya-maya lamang, ngayon ko na lang. Labo-labo na mamaya sigurado. Yun sila oh. Grabe. Alam nyo kung hihintayin ko lahat na matapos itong linya na to, naku, aabutin tayo ng mga 5 minutes. Nasa 700 kilometers yung biyahe. Sobrang layo niya. Tinanong ko nga kung ikukumpara sa Luzon, ang layo niya daw is from Manila to Matnog. Kaya ako di pa ako nakarating ng Matnog, hanggang Camarines Sur pa lang ako. Senator CB oh. Ngayon lang ako nakakita ganyan kataas na tubo. Grabe naman to. Solid. Maganda talaga yung kalsada sa Negros. Super open lahat. At saka maraming bukid no. Buti bawat kanto merong nagmamartial. So kahit hindi naka-on yung aking Google Map, nag-guide pa rin tayo. Thank you po. Thank you. From starting grid hanggang dun sa first checkpoint nga na yun, medyo malapit lang. Mga 30 minutes din yung biyahe. Nahirapan lang ako dun sa picturean. Hindi na pala kailangan mag-upload, natagalan tuloy ako. Dito pala sa tinatakbuhan namin, maraming tubuhan. Ganda ng kalsada. Oh, siko. Kaya marami tayong nakikitang mga naglalaglagan na tubo sa kalsada. Galing yang sa mga truck na nagdi-deliver ng tubo. Ngayon sa klase ng kalsadang tinatahak ko, malaki yung naitulong nung pagpapractice ko sa Aurora. Madalas tayong nakakakita puro mga truck na naghahakot ng tubo. Tignan nyo naman oh, gaano kataas yan. Andito na tayo sa poblasyon ng Calatrava. 15 minutes na rin ako bumabiyahe from first checkpoint. Mukhang eto na yung second checkpoint. Ang saya naman, second checkpoint. Ang luwang dito oh. Welcome to San Carlos City. Ibang klase nga. Ano silang palakpakan? Dami naghintay oh. Thanks. San Carlos sir. Sticker, 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 sticker. Daming kamay oh. Lugay yung hindi matangkad eh oh. Thank you po. Salamat sa mga naghintay. Saan kaya to? Left or right? Left tayo.
Yun ha, buti may mga nag-guide bawat kanto. Ang purpose talaga ng loop na ito ay para ma-discover yung mga probinsya sa Pilipinas, lalo na yung mga lugar na hindi basta-basta mapupuntahan, like itong Negros Occidental. Kung galing ka ng Luzon, siyempre sasakay ka pa ng barko. Pwede rin mag-aeroplano gaya nung ginawa ko. So mabibigyan natin ng idea yung mga nanonood sa atin kung gaano kaganda ang Negros Occidental. Lalong lalo na ngayon, maglulup tayo, so maraming part sa Negros ang masasaksihan natin habang nagta-travel sa buong Negros. Ito yung sinasabi ko, ine-expect ko na to. Kahit konti lang yung mga sasakyan, ang luwang ng kalsada, at makita mo pa yung mga tricycle, talagang nasa side lang sila. O, ayan sila, o. Welcome to Valle Hermoso. Nice. Ito yung unang-unang dagat na nasilayan ko. Daming nakapark na ano, may tubo. Na-miss ako kasi madalang na lang makakita ng ganun sa amin eh. Dito nga pala sa loop natin, ang sabi sa Dumaguete kami matutulog. So itong loop na ito hindi naman tatapusin ng isang pasadahan. 2 araw siya. Kaya at least kahit 700 kilometers yung ating loop, eh may pahinga pa rin naman. Kaya talagang hindi natin kailangan magpadali. Sobrang relax lang ng may gas station dun. Sandali, papagas muna ako. Sana premium. Ayun, premium nga. Sandali lang sir, wait lang. Wait lang. Baka pumasok yung damo eh. Ay yung ano eh, dahon ba? Sir, pwedeng pakuha sa kamay mo. Yo, tas nabitawan nila. Yo, salamat po. Full tank po. Ngayon sa pagbiyahe kong to, ako lang mag-isa eh. Mas relax ako. Mas malaya ako, mas nakakapag-desisyon ako, at nagagawa ko yung mga plans ko nang walang inaalala. So nakapagpalit na ako ng battery, nakapagkarga. Pwede nga akong kumain muna sa tabi-tabi. Pag inabutan na ako ng gutom, talagang kakain na lang ako. Ay, ibang parte na ng Negros to. Ganda, ang payapa ng dagat. Nakaka-relax tignan talaga ang kalsada pagka may katabing dagat, ano. Ganda ng kurbahan dito. Sementado siya, hindi siya asfaltado, pero ang smooth ng pagkakagawa. Grabe, sobrang ganda talaga ng daan dito. Ay grabe, ito yung sinasabi ko, daan, katabi dagat, solid. So nandito na ako sa city of Gihulngan. So ito yung boundary dun sa kabilang bayan. Ito po ay arko na pa-exit na, no? Hindi ko nakapagpa-picture kanina dun sa arko pa entrance. Nabili muna ako ng tubig dito. Pwede po bang bumili ng saging 1 piraso? Okay, sige. Tsaka isang mineral po. Nasa La Libertad na tayo, at towards Dumaguete na tayo, no? Ang advice sa amin, kaya masaya ako kasi syempre nakikita ko na yung pahinga ba. Pero malayo-layo pa to. Welcome to big little town of Jimalalud. Oo, para agad ako makarating. Mas relax pagka tayo-tayo lang, di ba? Yung ganyan lang. Pero bawat town or ganyan, sa pagpopost ako, para yung mga followers, alam nila kung nasan na ako. Nandito na ako sa Tayasan. Laking tulong talaga yung pagpapractice ko going to Aurora. Hindi man pareho yung kalsada, pero sa katawan, tumibay naman ako. Same bike lang din naman yung ginagamit ko. Basta inaalala lang natin yung mga surprise dito sa daan, yung kurbahan, yung mga tao, yung road condition. Pero kahit sa mga open, ganito lang din ako kabilis. Kasi tinatansya ko rin yung bigla ang sulpot eh. Kaya lagi lang ako ma-overtake sa mga truck kasi gusto ko makita yung daan. Kailangan ko makita yung buong lawak niyan. Para malayo pa lang, gumagana na yung utak ko. Alam niya kung anong gagawin ko. Meron silang banner eh. Bigyan natin ng sticker. Thank you ha. Nakaka-touch talaga eh, no? Hello! Oh, thank you ha. Ayan o, read mo ito vlog daw o. Picturean mo kami ma'am, post natin. Sama mo yung banner mo, yan. Ayan o, thank you. Thank you, bye bye. Oh, yung gilid ng dagat oh, ganda. Hindi lang ako makatingin masyado. Kurbahan dito. Buti may nag-guide do. Aba, checkpoint again. Good morning, sir. Hello, morning pa pala eh, no? Hindi ako sanay eh. Yeah! Thank you. Anong lugar na to? Pwede pa autograph. Followers ni mo boss rin. Thank you, thank you. Thank you, thank you.
Thank you, Tanhay! Eto na, next checkpoint, Dumaguete. Parang ang bilis ng biyahe ko ah. Masyado talagang maganda yung daan. Hindi naman ako super rat. Normal big bike na takbo, yung mga 100, 120 kung minsan, gano'n. Like ngayon, nasa town tayo, hindi ko naman bibilisin yung motor, syempre for safety. Alalahanin natin yung reason kung bakit natin ginagawa ito, para ma-discover yung lugar ng Negros. Marami lang talagang twisties, lalo sa tabing dagat siya at may mga bundok sa gilid, so talagang mapapasigsag tayo. Pero pagka ganito, nasa town tayo, dire-diretso lang siya oh. Ayaw ko bigyan ng buko eh, no? Joke lang po yun. Nakakahiligan ko nga palang mag-join sa motor show. Kasi nga, gustong-gusto nating may nakaka-appreciate sa motor natin. So ito na yung tamang venue at tamang pagkakataon para gawin yon. Ipakita sa kapwa mo riders yung sinetap mong motor. Nandito na tayo sa San Jose. First, hindi ko alam kung bakit may first dun sa Arco. Tsaka bakit may ganyan yung road. Doon naman sa mga pyesang pinaglalagay natin sa ating Raider, natutunan ko lang naman yun sa mga builders tsaka yung mga sumasali sa motor show. Doon ko rin nalaman na hindi porket pinaganda mo yung motor mo, okay na, ipapasok mo na, larga ka lang larga. So meron palang kategoryan, may non-pro, may pro, tapos sa NGO merong expert, pro. So tayo, pinasok natin yung pro. Kapag sinabing pro, kailangan mga original yung ilalagay mo dyan sa NGO, no? Yun naman ang maganda, at least malinis yung labanan. Tapos pagka naglalagay ka ng pyesa, may binabagayan din yan. Diyos ko, dyan talaga ako na pressure. Snappy yung naglilid sa akin ngayon, no? Naka NMAX. Ang gilas niya eh. Dahil sa marami tayong mga towns na nadadaanan, so matraffic dyan syempre, kaya nagkakasabay-sabay kami. Kahit mabilis ka sa rektahan, pagdating dito syempre maaabutan niya ako. Kaya meron pa akong spear ngayon, no? O tamo, o gilas niya. Yeah, bigayan lang. Sige lang. Thank you. Hinihintay pa ako. Shoutout sa'yo, sir. Maraming salamat. The best ka. Ingat lang. Gilas. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga scooter na ganyan, lamang yan sa traffic eh. 1000cc to. Mabilis kung mabilis, pero pag traffic na, wala na. Ito na yung checkpoint ng anong lugar to? Negros Oriental na matala to. Kala ko Negros Occidental. Anong lugar to? Dumaguete na? Thank you. Tinitikapunas pa oh. Lupet. Dami. Mas madami dito. Unahin natin dito sa kaliwa para hindi ako matumba. Lupet. Sigurado meron nang napaso sa tambucho ko. Mainit yung tambucho nito. Yan, ganda ng Takata. Benta nyo yan kay Boss Toyo. Magkano kaya niya bibilin? 500. Yes, welcome Boss Reed sa Dumaguete. Welcome Boss Reed. Thank you. Okay. Ano pangalan mo? DC Moto Gears Pit Stop. Naggumawa siya ng, anong tawag dito? Banner, no? O, pirma natin. Okay, salamat. Tutuloy na ako ha. Maraming salamat ha. Ay, salamat ha. Salamat. Thank you. Bye-bye. Salamat po. Salamat. Bye. Thank you. Ang nice, 'di ba?
Salamat po. Pabombet pa ako dun. Salamat din sa nagbigay ng tubig. So ang mangyayari niyan, hihintayin natin sina Boss A dito kasi dito daw matutulog eh. Time check tayo, it's 9:50 AM. Nandito na ako sa Dumaguete. So ito na yung tinuturing na kalahati ng biyahe. So kayang-kaya palang matapos to ng half day lang, no? So hanap ako ng preskong lugar ngayon para dun maghintay, para makakain na rin. Ang plano kasi dapat dun sa checkpoint, I think number 3 or 2, kakain. Kaso diniretso ko na to Dumaguete kasi ito yung pahingahan namin eh. Dito ako sa food park, kaso sarado pa yung mga tindahan, ano? Buti may tubig tayo. Okay, chill muna ako dito. Tinawagan ko si Maria at tinanong ko kung saan yung hotel namin na pag-i-stayan dito sa Dumaguete City. Sierra Hotel daw. So 2 kilometers away lang yun dito. Hindi ko maintindihan yung kanto eh, no? Sige nga po, forward muna ako. Katapos kaliwa. Sa totoo lang, no, kung hanggang dito lang yung ating first day, nabitin talaga ako. Alam mo yung sakto ka nang nag-iinit, pero sakto ka na rin nakakaramdam ng konting pagod. Konti lang, pero not 50%. Mukhang maganda yung hotel na kinuha nila kasi dagat na yun, yo. So doon sa hotel namin, sana nakikita yung dagat. Kaiba pala yung Negros Occidental sa Negros Oriental, ano? Mali yung natag ko kanina, inayos ko na lang. Yan ang masasabi ko sa kalsada, talagang super luwang. Hindi masyado loaded yung kalsada ng mga sasakyan. Mas marami akong nakitang tricycle. Wala akong masyado nakitang jeep na namamasada dun sa dinaanan ko kanina. Malamang yung tricycle ang pinaka number 1 mode of transportation ng mga tiga dito. Kaya naman kung titignan nyo yung sidecar ng tricycle na ito, sobrang laki. Kasya 5. May bagahe pa. Malulupit mga tricycle dito, ano? Marami nga nagtatanong sa mga nagpa-picture kanina kung ano na status ni Raider, kung kailan daw matatapos eh. Isipin mo yun, yung Raider ko hanggang sa Negros umabot yung balita. Lupit ni Raider. So dito banda yung hotel namin. Eto, ang laki pala oh. Sarap ng eco dito, tingnan nyo. Nakapag-park din. Punta tayo sa loob. May issue yung boots ko. Natanggal yung tornilyo nung sidings natin, kaya tinanggal ko muna yung dito. Thank you. Thank you so much, sir. Ibigay mo na lang din kay ma'am. Please, most of that. Ay, subscribe. So tayo ngayon ay aakyat na. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Yun oh. Ganda ng hotel oh. So room 416 tayo. Wow, ganda. Ayos, ang bango. Nice oh.